Nilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sinasabi nitong matrix ng illegal drug trade sa New Bilibid prisons na isa umano sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nasasawatang yung pinagbabawal na gamot sa loob ng piitan. Kabilang sa mga pangalan na nakalagay sa matrix ay si Senadora Laila de Lima na nagsilbi bilang Justice Secretary noong Aquino Administration at ilan pang personalidad. Mula naman sa Davao City, alamin natin ang detalye ng ulat mula sa aming kasamang si Lala Babilonia live. Magandang tanghali, Kirby. Kanina nga madaling araw, inilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang matrix na nagpapaliwanag ng drug links sa New Bilibid Prison noong panahon ni dating Secretary ng Justice at ngayon Senador Laila de Lima. Sa drug matrix na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte, makikita ang pangalan ni Senator Laila de Lima, dating Justice Undersecretary Toti Baraan, Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan, dating Bureau of Corrections Chief Frankil Bucayo, Urbistondo, Pangasinan Mayor Raul Sison, Pangasinan Representative Amado Espino at ang dating driver at umano'y naging karelasyon ni de Lima na si Ronnie Dayan. Panoorin natin ang detalye sa ulat na ito. Sa inilabas ni Pangulong Duterte na drug matrix, pinapaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ni de Lima at ng 6 pang malaking personalidad sa paglaganap ng kalakalan ng ilegal na droga sa Bilibid. Makikita sa itaas na parte ng matrix si de Lima at si Ronnie Dayan na itinukoy bilang kasintahan ng dating Justice Secretary mula CHR days. Nagsimula umanong driver, ngayon kilala na ito bilang Boss de Lima. Tinukoy din si Dayan bilang case fixer ng mga malalaking politiko sa Urbistondo, Pangasinan. 3 namang linya ang umuugnay mula kay de Lima patungo kina dating Undersecretary Toti Baraan, Bucor Chief Bucayo at kay Dayan. Nilantad ng matrix na napromote sa posisyon bilang PNP Regional Director PRO1 si Bucayo dahil sa tulong ni de Lima. Matapos magretiro, itinalaga si Bucayo bilang hepe ng Bucor at umalis ito sa pwesto dahil sa di umano'y pagkakaimbelto sa kalakalan ng ilegal na droga sa preso. Sa drug matrix, itinukoy naman si Pangasinan Congressman Espino bilang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon. Iniugnay din kay Espina ang magkapatid na Rafi at Toti Baraan kung saan ginamit umano ni Espino si Rafi Baraan bilang pantakip sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Napatawan din si Espina ng plunder dahil sa kanyang illegal mining case. Tinutukoy dito ang black sand mining sa Pangasinan na imbelto rin si Rafi Baraan. Makikita rin ang pangalang Miss Cardenosa sa matrix na nagsilbi umanong dummy ni Dayan para sa kanyang mga ari-arian. Iniugnay din ng matrix si Sison at Espina sa sinasabing Miss Cardenosa. Sinabi ni Pangulong Duterte bago niya ipakita ang matrix na kanya pa naman itong i-validate at sisiyasatin pa. Gayunpaman, binigyan niya ng pagkakataon ng media upang silipin ito sa labas ng kanyang subdivision dito sa Davao City. At yan ang aming nakalap na balita mula rito sa lungsod ng Davao. Para sa PTV News, ako si Lala Babilonia. Maraming salamat sa iyo, Lala Babilonia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.